Hello guys, so good evening. Today is September 16 tayo ngayon, no? Meron akong apat na trades or 5 trades sa araw na to. So unang trade ko kanina itong trade na to, which is ito. So ito yung sa 9 AM na new 4-hour candle na tinake ko na trade, no? So sa pag-open ng new 4-hour candle, alas 9 ng umaga. Next is itong trade na to. So which is itong trade na to, which is a sell. Then ito next is which is nanalo tayo. So dito talo tayo dito. Then yung next trade natin is ngayong gabi lang o kaninang gabi, no. So ito, magandang setup. So panalo tayo dito, which is ito. Then last, no, yung bago lang natin na trade, last trade natin for today is ito, which is ito. Actually dito, na-stop out lang tayo dito. Yung unang order natin. Pero since firm yung bias ko, no, na tataas yung price, so nag-buy ako, firm na ako na nag-buy, so nag-buy lang ako ulit. So okay, so close muna natin yung MetaTrader. So analyze tayo dito sa first na trade natin, which is ito. So pasensya na kung medyo pangit yung voice ko ngayon kasi meron akong sipon, no, tapos meron din akong allergic rhinitis. Sige, so first, no, dito basically ito yung trade na to. Kinuha lang natin yung pinaka-peak, no, pinaka-peak na pag-akyat ng price bago tayo or nag-abang lang tayo, no, na pumunta sa pinakataas yung price bago siya bumaba. Basically, kung titignan natin yung 4 hours time frame dito sa trade na ito. So I believe andito yung trade natin. Andito siya. So itinake ko yung trade na yun knowing na itong candle na to namumuo pa lang yung itong green to. So from here, knowing na bullish siya, green siya, nung mga 8:55 AM. So alam na natin, no, na namumuo pa lang siya. So naghahanap pa lang siya ng support, no, or resistance bago matapos yung 4-hour candle na to. Kasi di ba itong 4-hour candle na to matatapos ito 9 AM. So ito mga sa start ito naman 9 AM na naman, no. So nung mga 8:55, no, mga 8:55 i-observe ko na to. So knowing na green ito, no, naghahanap ito siya ng support, no, kung saan siya mag-e-end, dito ba or dito or dito or dito. So the bottom line is naghahanap pa siya ng mapagko-closean niya, no, na resistance level, no, bago mag-start itong candle na to, bago mag-start ang new 4-hour candle. So nung nag 9 AM na, no, so dito nag-end, no, itong candle na to, dito nag-end siya. So dito na yung naging resistance niya. So pag meron kasing ganito, no, ang isa sa mga ginagawa ko, no, naghahanap ako ng or nag-aantay ako ng setup, no, na kung saan ako makakapag-sell kasi, no, since ito bullish, 4-hour candle bullish, so meron siyang resistance level. From sa resistance level na yun, naghahanap ako ng structure kung saan siya magre-reverse, kung saan siya bababa, no, which is itong candle na to. Dito na ako ng candle na to naghanap, no, dito. So from here, no, 4-hour candle 9 AM, so tumaas pa siya konti, tumaas siya dito. Then nakuha natin yung pinaka-peak niya, no? Nakuha natin yung pinaka-peak ng pag-akyat niya bago siya bumaba. So, andito nga pala talaga, ito yung trade natin ito. Itong risk reward na 2.81. So, nakuha natin dito yung pinakataas na portion niya, which is itong week na to, bago siya bumulusok pababa. Sige, so zooming in. So, balik tayo sa 1 minute. So, ito, nakuha natin ito. So, dito, sana yun? Ito, I think this is 9:58, 9:59, alas 9. Ito alas 9 na to, itong candle na may malaking wick, no? So basically new 4-hour candle dito nag-start. Ang ginawa ko lang, no, nagantay lang ako na tumaas siya, mag-take out ng liquidity, no, bago siya bumaba kasi alam ko na yung bias ko is sell, no. Galing doon sa 4-hour candle, 'di ba? Yung 4-hour candle natin, bullish siya, so green siya. Naghahanap siya ng close niya na price, which is ang support niya or ang resistance niya. So if need niya ng resistance, no, then nasa pinakataas na portion na siya, nasa peak na siya, then ang pinaka logical na mangyayari dyan sa next 4-hour candle is magkakaroon ng pag-break pag-take ng liquidity, no. So itatry niya push pa pataas, then bubulusok siya pababa. So yun yung naging game plan, no. Yun yung naging game plan ko kanina. Kaya yun, yung pag-open talaga ng 9 AM or ng new 4-hour candle nung 9 AM, alam ko na mag-sell talaga ako, sell order talaga ako doon, no. Kasi napakalakas nung
previous 4-hour candle eh. Sana yun? Ito, malakas masyado to. Ito, malakas ito masyado, no? Green siya masyado. So, basically, di ba, wala pa ito kanina. Basically, itong high na to, itong close na to, ito yung naging all-time high kanina, no? So, kung ito yung naging all-time high kanina, itong green na to, itong end na to, yan, itong level na yan. So, syempre, ito resistance level na to, no? Itong resistance level na to. Pag meron tayong resistance level, pinaka-logical na magiging bias natin dyan is bababa siya, no? Kasi ito na yung peak, ito na yung all-time high sa time na to. Which is, nangyari na nga, dumating na yung 4-hour candle dito, new 4-hour candle, 9 AM. So, nagantay lang tayo na mag-take na liquidity. So, pumunta siya, try siya, umakyat pataas, na-take out niya yung mga, liquidity grab siya, then bago siya bumaba. No? So, yun yung explanation. Para sa trade na, ito, first trade natin kanina. Yan. So, napakaganda, no? Sakto-sakto lang din yung take profit na isinet natin. So, para sa next naman, para sa next na candle, or next na trade, basically, yun lang pa rin yung naging naging thought process ko, no? Since na breakout na itong level na to. Wait lang, draw tayo ng itong level na to. Yan, ito yung pinaka-guide ko kanina. Nag-draw ako ng black box sa wick, no? Sa wick ng candle na to, itong candle na to. Sa wick ng candle na yun, nag-draw ako ng black box. Then, yung thinking ko kanina, since tumama siya, no? Since tumama siya dito sa 50%, then meron akong confirmation na pababa siya, which is ito, meron siyang wick, then pababa. So, ang pinaka thought process ko dyan is, bababa na yung price, no? So, mag-hit lang siya dito sa black box natin, which is 50%, nag-close siya below 50%, so ang thought process ko kanina is bababa siya. Which is, no, sa kasamang palad, na-stop out tayo kasi fake out lang pala, no, tumaas siya ulit. Then dito naman, no, dito, thought process ko pa rin is, since all-time high na naman ito, all-time high, so, nag-aantay talaga ako ng peak, no? Peak niya ulit kung saan siya magma-max out bago siya bababa na naman. Same lang din yung thought process ko dito. Sa isip ko kanina, ito yung peak na bago siya bubulusok na naman pababa. Nandito naman, since meron tayo dito, nangyari ito. Sa isip ko kanina, ito na naman yung naging peak niya. Ito na yung peak niya. Kasi ito, hindi ito nangyari. No? Kasi na-stop out tayo dito. Ito na siguro yung peak. Pero bumaba siya, tumaas na naman siya ulit. Siguro ito na yung peak. So, yun yung parang naging thought process ko. Ito yung all-time high. Baka dito na magsa-start pababa yung price. No? So, ganyan yung naging thought process ko kanina. So, nag-set up lang ako ulit ng black box. No? Kata sa black box, meron tayong major resistance, then support, then tumaas siya. Naglaro siya dito actually, no? Naglaro siya. Nag-close above 50% pero merong wick. Then, ito, medyo unsure siya kung tataas siya pababa. Until sa time na ito, then ito. Then, nag-antay lang ako ng ilan pang candles. Mga 3 candles is sa 2-3. Then, nung itong candle na to is nabuo na, dito na ako nag-place ng trade. Sa isip ko dito, no, ito, siguro ito na talaga yung peak kasi meron tayong double top. No, double top, itong double top na to. Meron tayong double top dito, no? So, sa thinking ko, mataas na yung probability na bababa na talaga, which is, tumama nga tayo kanina, no? So, sakto yung pag-trade natin. No, yun lang yung thought process ko, no? Okay, so I think sakto yung explanation ko dito, no? All-time high siya, no? All-time high sa isip ko kanina. So baka bababa na siya kasi ito yung all-time high. Nantay lang ako ng setup. Of course, kata sa black box, no? For the structure, no? Sa pag-confirm ng structure natin. Which is sakto nga, no? So nanalo tayo dito. Next trade natin is kaninang gabi, mga I think 7. So, nakalimutan ko na agad yung oras, no? So meron akong ginawa dito na levels, itong level na to, itong level na to, which is I think 30 minutes ata yun. 30 minutes na support and resistance. Yun, 30 minutes support and resistance. So dito, no, meron tayong resistance, ito, resistance major, and meron tayong support. So yan, nag-draw lang ako ng levels, no, key levels dyan. Then, yun na, nag-antay lang ako ng setup natin, no. Okay, so zoom in tayo. Zoom in tayo, no. So, from here, no, na-draw ko yung resistance level or support level, then tumaas yung price, tumaas, until such time na napunta siya sa resistance level natin, major resistance, no. So, dito sa major resistance natin, napansin ko, no, or bias ko na talaga dito, nung pumunta siya sa resistance level natin na ito, is magsasala ko dito kasi nandito na siya sa resistance level, no. Then major din siya kasi, no, malakas yung 30 minute natin na resistance, no. Ito
Ito, so hindi pa to na break, no? Hindi pa ito siya na break kanina. Ito pa lang yung candle kanina. Then wala pa din itong wick na ito. No, namumuo pa lang ito, dito pa lang 'yun. So pagka-tap or pagkapunta ng price ni gold dito sa resistance level na ito. So bias ko na agad, no? Bias ko na kaagad is magse-sell. Well, to think of it, no? Nag-observe pa ako dito, no? Nag-observe pa ako if mag break, pullback, then continue above, or break, then pullback, or break, balik, pullback, then continue downwards. Yan. So dito nag-set up lang ako no ng Kataso Black Box. Nag-set up lang ako ng Kataso Black Box to confirm the structure, no? Kasi dito, na-observe ko if magko-close below 50%, so mako-confirm yung aking bias, no? Initial bias talaga na bababa yung price, which is nangyari nga, no? Picture perfect na Kataso Black Box, no? Resistance, support, tumaas yung price, natap yung 50%, naglaro sa 50%, then nag-close below the 50%. That's why dito, itinik ko na agad yung sell order ko, then stop loss dito, then take profit natin is dito, medyo below the support level, which is yun, panalo agad, no? So hindi na siya naglaro sa dito na level, baba na siya kaagad. Which is, no, napakaganda nung naging setup natin dito, no? Hindi tayo nagpaligoy-ligoy, no? Napakalaking tulong talaga ng Kataso Black Box sa trades natin para ma-confirm yung structure natin based sa bias na kinuha natin. Then last trade for today, no, ngayong gabi, last trade ko. So same pa rin, no, meron tayong meron tayong support level dito, no. Actually nakalimutan ko to ipakita yung pinakailalim. Sa levels ko na isinat kanina, actually ito pala yung major na resistance, ito yung major na support. So ito, nabuo ito, then tumaas yung price, nabuo itong resistance, naglaro dito, naglaro siya dito. So nabuo yung minor resistance or minor support sa loob ng major support at resistance, no? From the major support and resistance, nagkaroon tayo ng minor support, then tumaas yung price, nag-tap siya sa major resistance, then ito yung trade natin kanina, then bumaba siya, no? So bumaba siya, bumaba. So na-break niya yung previous na support natin, no? So bumaba, na-break na yung previous na minor support, no? Sige, so i-draw ko na lang major resistance, yan, major support, then minor support, yan. So mas klaro na siya. So yun, no, bumaba or nag-tap dito sa major resistance, ito yung trade natin, bumaba, until bumaba dito, pumunta siya sa major support natin. So dito since pagka-tap niya dito sa major support natin, yung initial bias ko na talaga kagad is mag-buy ako, no? Kasi dito na siya sa ilalim, no? Kaya gusto kong makatch yung itong area na to, itong level na to. Gusto kong makuha yan lahat. Kaya yung bias ko is mag-buy, no? So zoom in tayo. So yun na nga, no? Klarong-klaro dito, no? Klarong-klaro dito, major support, no? From the major resistance, ito, look, no? Yan, major resistance, yung trade natin nandito. Then yung take profit ko sa minor support. Pero bumaba siya, no, bumaba. Hindi ko naman alam, no, from sa time na to dito, hindi ko naman alam kung gaganyan siya or gaganyan. So which is ang nangyari, bumaba siya until sa major support natin, no? So klarong-klaro, napakaganda ng rejection dito sa major support, no? So picture perfect talaga. Then, of course, pinaka-logical na mangyari dito is tataas talaga yung price, no? Knowing also na napakarami ng rejections dito na level, no? Actually, no, doon sa trading view or sa MetaTrader ko, yung initial ko na buy order is na stop out dito. Pero firm talaga yung bias ko na ito, napakarami na senyales na ibinigay, tataas talaga yan. So kaya nung na-stop loss ako sa first order ko, nag-order ako ulit ng buy. So yun na, ito na yun, yung panalo natin. So yun, pinaka analysis ng trade natin, no? Kung iisipin yung trade natin ngayong araw, no, fundamental, no, major fundamental na support and resistance talaga yung laro natin ngayong araw. Then of course, with the help of Kataso Black Box, no, na itinuro sa atin ni Sir Kataso, Master Kataso, naka-confirm natin, no, yung mga setups, yung structure, no, based sa bias na isinet natin. Just dito, no, nasira na nga yung black box na idrino ko, napakapangit na ng black box. So meron talaga siyang consolidation dito banda, pero napaka-obvious na naman din, no? Meron tayong major support, and also meron din tayong confluence dito, no? So observe natin itong major support na to, no? Kung pupunta tayo sa 45 minute na time frame, meron yang EMA top, yan, ito yung EMA, no? Ito
So pumunta siya sa EMA level, tapos meron pa siya major support, meron pa tayong major support, so dalawang confluence. So napaka high probability no na aakyat talaga yung price. So parang kung isipin natin no, libreng-libre na lang talaga yung trade na to. So automatic na talaga to, panalo na. So yun lang guys no, yung trade natin for today. So meron tayong apat na trades. Isa, dalawa, tatlo, apat. Limang trades tayo yung araw. So based sa setups natin, meron tayong apat na panalo na setup tapos isang talo na setup, no. Yung thinking naman natin, no, yung mindset natin dito is hindi tayo magbibilang ng profit or loss natin. Mas importante sa atin kung bilangin natin yung setups na panalo or talo. In this case, sa trade natin ngayon, apat na setups yung panalo natin. Ito, at ito. Then yung talong setup natin is ito, stop out. Yan. So kung ilan man yung profit ko ngayong araw, hindi ko na alam, no. Hindi ko na pinapansin yung profit ko ngayong araw. Ito lang talaga yung alam ko, yung setups. So, yun lang guys, no. Yung trade ko kahapon pala, hindi ko na talaga nagawan. So, kaya ako bumawi. Ito na lang yung ginawan ko ng analysis video. So, ito yung trade ko kahapon, no. Ngayon, napakaraming trade. 6 ata na trade ito. So, maraming talo, no. Puro ito buy setups. But ultimately, nanalo yung last trade natin. Ito yung trade natin yung araw. No. Yan. So, yun lang guys, no, for today. And salamat. Sana meron kayong natutunan galing sa akin, no. And also, please don't forget to like, no. Sana i-like nyo naman yung video ko. And also i-share, no, sa mga kakilala nyo na nagsa-start pa din also ng pag-trade, especially sa gold, no. So good evening guys, and maraming salamat sa inyong lahat.